Good morning. Tanggalin ko muna ang mask ko kasi nakabalabas naman at nakagupit ako. Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy po tayo sa ganitong pamamaraan, social distancing, kahit doon sa bahay, katabi man yan. Pero dito, social distancing kasi may sinusunod tayo na protocol eh. Kung isipin mo, anong logic doon, di ba? Katabi naman kayo doon sa bahay, kasama matulog. Pagdating dito, mag-social distancing. Pero ganun na talaga ang buhay natin ngayon. Maliban na lang sa mga single. But tayo muna ay manalangin at please pray for me dahil mayroong gusto mag-istorbo sa akin. Kanina wala man akong hindi man makati dito. Ngayon parang ni-istorbo ako nito. Kaya in Jesus name, lagpot ito, patanggal. Pray muna tayo. Father God, thank you so much for this time once again. Now, we heard a series of messages about the end times, and today, another topic. But I pray, O God, that maintindihan pa rin namin ito dahil related pa naman ito sa end times. Kahit ang buwan na ito ay mag-focus kami about sa iyong pag-ibig. Kaya Lord, I commit myself to you. Sana ma-deliver ko ito ng maayos, maintindihan. And this is my prayer in Christ's name. Amen. Kumusta kayo dyan mga kapatid nga naka-online, ka-live stream? Sana i-ready nyo na rin ang yung mga communion elements dahil mamaya magkaroon tayo ng communion celebration. At magandang hapon din sa mga manonood mamayang hapon kasi mayroon ding manood ng hapon. At magandang gabi na rin sa manonood mamayang gabi. Kaya, thank God, kahit andun kayo sa bahay, in spirit and in truth, we are united and we are one, worshiping together with our God. Amen ba? Kaya, kahit hindi ko kayo makikita, at least, makikita nyo ang kagwapuhan ko. Yun lang. Depende yan sa paningin. Sabi pa ng iba, kanya-kanya tayong paningin eh. Lugi kayo, hindi ko makita ang kagwapuhan nyo dyan. Ako makikita nyo. Well, tapos na dyan. Noong nakaraan na linggo, narinig natin yung iba't ibang preaching, sermon about the end times. Mayroong rapture, may tribulation, at may woe to you. Parang nakakatakot, no? But the certain is Jesus is coming back. Kasi mayroong different views. Pre-tribulation, mid-tribulation, post-trib. Puro naman silang may rason. Kasi kung sa building pa, tingnan mo, kung dito ka sa harap titingin, malapit, parang pre-trib. Kung pupunta ka naman sa loob,
Makita mo doon, sabi, sa loob, makita mo sa loob ng building, para ding mid-trib na sa gitna. Punta ka naman sa likod, kita mo doon, malayo, post-trib din. Parang ganun lang ba? So, depende yan sa position mo at sa paningin. At tanungin na natin ang architect. Sino bang architect ng building yan? Ang Diyos man ang architect. Itanong na lang natin pag andun na tayo, makaharap na natin siya, baka sakaling makasali tayo sa rapture, God willing, sana naman. Mas magandang itanong yung hindi ka nasali sa tribulation ba? Doon ka nasali sa rapture, Lord. Bakit kaya mayroon pang tribulation? Ganon. Balang araw na lang yan natin itanong. But, ang sigurado, Jesus will come again and judge the world. Bakit may great trib? Bakit may end times? Bakit kaya? Bakit may virus, may pandemic, may death? Bakit kaya? Well, everything would back at the beginning. Babalik tayo sa nakaraan. Because of sin. Ganun naman ka, simple. Dahil sa kasalanan. Sin came into the world. Kung walang kasalanan, walang end times, walang kamatayan, walang judgment, walang tribulation. Ano sa palagayan nyo? Magkaroon pa ng tribulation kung hindi nakasala si Adan at saka si Eva? Dahil doon. Sana yung remote ko. Because of sin. Ay, dito pala i-harap. Ayan ang pag-usapan natin ngayon. Kung kunin mo yung islas sa gitna, ibang meaning yan. Just love. But just and love. Ayaw Ay, kasi hindi ko naon. Yan. Romans 5:19, it says, for just as through the disobedience of one man, many were made sinners. Romans 3:10, there is no one who is righteous, not even one. Kaya nagkaroon ng judgment. No sin, no judgment, no end times in this world. But since came into the world, God in His will made a plan to redeem the world. At dahil siya ay pag-ibig, mahal niya ang kanyang nilikha, gusto niya ring ma-redeem. The proto evangelium, the seed of a woman, in Genesis 3:15, doon pa lang sinabi na niya, kaya iligtas niya ang lahi ng kanyang nilikha. And in the Old Testament, He called Abraham to fulfill His plan. Then later on, He called Moses. And now let us read the scripture once again. Pero shortcut na lang ito. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed His name, the Lord. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, is slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet He does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generations. Ang context nito, ang una talaga, yung inutusan ng Diyos si Moses na pupunta sa Mount Sinai dahil meron siyang ibigay kay Moses at doon sumulat ang Diyos sa dalawang
stone tablets, doon nakasulat ang Ten Commandments. Ngunit natagalan si Moses doon sa Mount Sinai, sa bundok. Kaya yung mga Israelites, yung mga taong nilabas ng Diyos mula sa Egypt, ay hindi nakapagtiis, hindi nakapag-intay. Saan na si Moses? Kaya gumawa sila ng Diyos-Diyosan at yun ang kanilang sinamba. Nung bumalik na si Moses, nakita niya gaano kasama ang kanilang ginawa. Nagsamba sila sa Diyos-Diyos. Yung image na ginawa nila. Kaya sa galit ni Moses, nabasag niya yung dalawang stone tablets. Siguro, hinagis na. Siyempre, nabasag yun dahil hinagis. Dahil sa galit niya at sa inis sa mga taong yun. Pagkatapos noon, dahil nabasag na, wala na siyang mabasa. Basag na eh. Kaya sinabihan siya ng Diyos, okay, gumawa ka ulit. Gumawa ka ng dalawang bato. This time, siya na yung pinagawa ng Diyos ng dalawang bato. Punta ka ulit doon sa bundok. Mag-meeting ulit tayo doon. Doon, sinulat na naman ng Diyos yung decree at Ten Commandments kay Moses. At ito yung part sa sinabi ng Diyos doon kay Moses. But how God introduced Himself in this passage? Kasi pinakilala na niya formally, kaya sinulat na niya dahil gusto niya ipakilala formally kung sino talaga siya at dapat sundin ng kanyang mga taong pinili. I-introduce Himself as a loving God. Yan, klarong-klaro eh. Una, sabi niya, the Lord, the compassionate, the gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Ayun ang pag-introduce niyan sa kanyang sarili. But in other way around, ano ring sabi niya? Yet, He does not leave the guilty unpunished. Kaya, parang magkaroon ng contradiction kung ang iyong pag-iisip, batang isip. Mayroong consequence ang kasalanan. Ay, sabi pa ni Paul, both Jews and Greeks are under sin. Romans 3:9. Paano ngayon? Yung third unto the fourth generation na there is no one righteous, not even one. Thank you. Salamat. Bakit kaya Makati yung nalamunan ko kanina? Parang may gusto mag-istorbo sa akin. So, anong ibig sabihin ng third and fourth generation punishment? According to some scholars, it is misunderstood today. Hindi siya masyadong naintindihan kasi bakit ganoon? Pinipili lang ba? Pinipili lang ba ng Diyos ang kanyang parusahan? Mayroon bang standard ng kasalanan o level? Today I would like to give you some passages in the Bible to help you understand. And this form of writing is an idiomatic expression that God is serious in dealing with sin.
And consequence will never end as long as there is sin. Hanggang generation to generation dahil hindi man stop ang kasalanan. And to support their arguments, they presented Romans 3:23, which all have sinned and fall short of the glory of God. So everyone has to suffer consequence of punishment. Kaya the wages of sin is death. Yun ang pinakatinding consequence. Spiritual death, separation from God. Physical death, mamatay dito sa mundo. And the only solution to stop this consequence of sin or punishment is by atonement, by blood sacrifice. According to God's standard as a holy God, atonement by blood sacrifice. Kaya sa Old Testament, God gave them temporary solution, the animal sacrifice for their sin. Pero temporary yun. Actually, sabi ng writer ng Hebrews, hindi man talaga yun wala ng kasalanan, yung animal sacrifice. Ito yun, And every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins. Hindi naman talaga yun nakatanggal ng kasalanan nila. But when Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Kaya past na kasalanan, present at future, lahat ay sinakripisyuhan ni Jesus Christ. Kaya napatawad din yung mga kasalanan nila. Yung mga naniniwala sa Diyos. Dahil si Jesus Christ, He is the ultimate sacrifice. Temporary lang yun . Pag temporary, hindi talaga yun totoo. Kung sa resibo pa, ano lang yun? Temporary receipt. Hindi talaga yun totoong resibo. Pag na-full payment na, bigyan ka ng resibo, yun ang totoong bayad ka na. Partial lang yung una. Jesus is the final declaration of God's love, God's compassion, God's mercy, and grace. Ito lang yung paraan upang ma-stop ang curse of sin, si Jesus Christ. Jesus is the only solution. Kaya wala na ang punishment to the third and fourth generation because of Jesus Christ. Amen ba? Amen. In this passage, even though God introduced Himself as a loving God, He also introduced Himself as a just God. Bakit siya naging judge? Dahil sa kasalanan. Kung walang kasalanan, wala sa ng judgment, happy tayong lahat. Happy ending. May ending pa ba? Eternal life na Wala nang ang ending. No end times. According to some people, meron daw 3 factors kung bakit nagkasala ang tao. Inom muna ako ng tubig. Ano sa palagay nyo? Noong pinag-aralan ko ito, may rason naman talaga sila in other side. Pero, ito yung na-discover ko, kahit ilang factors pa meron, dapat nating maintindihan na ang pinanggalingan, ang pinagmulan ay isa lang. Nagmula doon
Tapos nagkaroon na ng mga iba't factors. Pero lahat na ito ay si Adan at si Eva lang ang pinanggalingan. The fall of the first man is the origin of all factors of sin. Kaya kahit sabihin, ang daming factors. Oo, ang daming factors na nagkasala ang tao, pero saan galing ang factor? Ang mga factors na yan, saan galing? Doon pa rin yan sa original sin. Kaya ilang factors man meron, isa lang ang pinanggalingan. And the next generation after Adam and Eve, corrupted na, distorted na, chaotic na ang mundo. Kaya, sino ang unang murderer? Ang unang anak, si Cain. Sino ang unang victim? Si Abel. Imagine mo yan kung sa isang pamilya, Adan ginawa ng Diyos. Si Eva ginawa ng Diyos galing kay Adan. Na disiplina pinalabas sa Garden of Eden. Dala-dala na nila yung consequence of sin. Nanganak ang unang anak, murderer. So, sino nag-influence kay Cain? Wala namang kasamang mga tao na magaya niya na murderer. Dahil sa kasalanan, corrupted, distorted. Kung nagkasala nga si Adan, ano pa kaya yung by nature, by blood ay may kasalanan na? Kaya sinisisi natin si Adan at saka si Eva. Tama ba yun? Sinisisi natin. Pero nagbigay na ng solusyon si God eh. Nandiyan na si Christ. Sisihin pa ba rin natin? Pero ano ba yung tatlong factors ng kasalanan na sinasabi ng iba? Una raw inspired by the devil. Dahil daw sa udyok ng demonyo, naudyukan. Isang strong argument na yung na demon possessed. Klarong-klaro yun. Inspired the devil, demon possessed. But some argue this position, this view, because according to them, if God has no room in your heart at the first place, hindi ka man pinanganak na napusis ka agad ng demonyo eh. At usually yung na demon possessed, alam na niya kung ano ang tama at mali. Then Satan would take control of you if there is no room in your heart at the first place ang Diyos. So it's still a matter of decision, a choice at the first place. Like Eve in the garden, she blames Satan. But actually she had a choice to follow or not to be tempted or to be tempted. But instead of obeying God, Eve chose to disobey. Kaya napaka-pangit pakinggan pag mayroong sabi na Christian na demon possessed. Imposible yan. Pero ang tanong, mayroon ba talagang Kristo sa buhay mo? Baka biological Christian ka lang eh. Pastor kasi tatay mo eh. Pastora, nanay mo, na demon possessed ang anak. Kaya open your heart for God. The second factor is the factor of influence. The people around you is a big factor. Example, yung drug addict. Hindi naman yan pinanganak na drug addict. Naging addicted lang yan nung nagkabarkada na ng mga adikto. Oh. Hindi niya maramdaman ang pagmamahal sa loob ng pamilya. Humahanap ng ibang pagmamahal. Napunta sa maling pagmamahal. Napunta sa barkada. Problematic ang bahay. Lumayas. Andun sa barkada, nakita ang temporaring ligaya, naging adikto.
But still a choice, a decision. Kung gusto mo maging addict o hindi. Kaya nga, ang totoo, isang bisis lang ako tumikim ng shabu. Salamat sa salamat. Mabuti na lang isang bisis lang. Pero alam nyo ang epekto. Hindi ako nakatulog. Grabe ang lakas ko. Dalawa lang kami. Isang case na Red Horse, naubos naming dalawa. Dahil bago kami uminom ng Red Horse, kami rin dalawa ang nagsip-sip ng shabu. Iwan ko, saan na kaya yung kaibigan ko na yon na siya rin yung nag-influensya sa akin na magtikip tayo ba? Kasi siya, sanay na siya, ako hindi sanay. Wine lang yung natikman ko, ang shabu hindi pa. Ay, curious. Tikim din. Buti na lang may kunting takot pa rin. Sabi ko, desisyonan ko to. Ipagpatuloy ko at maging katulad dyan sa mga tambay na yan na sisirain ko ba ang buhay ko dahil lang sa shabu? Praise God. Hindi sa shabu. Pangatlo, inspired by the flesh. By nature, by blood, we carry this consequence. The fleshly desire. The flesh go against always to the Holy Spirit. Kaya nga napatay ni Cain si Abel dahil dito. Andyan na yun sa kanyang pagkatao, kanyang dugo. Kung sa Bisaya pa, nanalaytay na sa kaugatan ni Cain ang sala. So, bisag ilisan pa naglaing dugo, ang sulod sa ugat, ang ipuling nga dugo, makasala mga pong dugo, mayog dugo unta ni Kristo, i-inject. Kaya nga, napatay ni Cain si Abel. But, still a choice, a decision. Bakit? Hindi ba yun tinuruan ni Adan at iba si Cain at Abel? O ano yung pagmamahalan? Bagay, hindi naman sinabi ng Biblia, pero God told him to be a good steward. Lahat na yun. Lalo ng kanyang pamilya. At anong sabi ni James, chapter 1, 14 to 16? Temptation comes from our own desire, which entices us and drag us away. Is these desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Like Eve, the desire to eat the forbidden fruit, the desire to know what is good and bad, the desire to become wise like God. Ito yung sinabi ni Satan Naniwala din siya. Pero, sino ang paniniwalaan niya? Si God o si Satan? Doon ang desisyon. Sino ang paniniwalaan ko? Ang Diyos na naglikha sa akin? O ang kumontra sa kanyang nilikha? Nasa desisyon na. But, because of her desire, ganun na nga ang nangyari. Kaya sabi ni James, from our own desire. By the way, what I'm trying to point out here is not the different factors, kaya hindi ko yan sinulat yan, why we committed sin. But the fact that we are sinners, we inherited sin, we committed sin, we are under judgment by the just God. And we need a Savior from this condition, from this situation. Ironically, the just God is also a loving and compassionate God. Siya na nga ang just, siya ang maghatol. Anong gagawin niya? Kaya John 3:16, He sent His only begotten Son, the final sacrifice for our sins. But in spite of His love,
In spite of what He has done on the cross, there are still issues that we need to address in our churches, our family, in our lives today, in this world. Ano yung mga issues na yan? Mga problema na yan? Kahit minahal na tayo ng Diyos, hindi ko nalagay yung title. No? Problems, issues in relation with God's love. Ano yung una? God's love is abuse. Pinakita na ng Diyos, pinaramdam na niya, ibinigay na niya, pinakilala na niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos ang pag-ibig. Ano naman ginawa ng tao? Inabuso. Sabi ni Paul, what shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We are those who have died to sin. How can we live it any longer? Pinatawad na kayo ng Diyos, nagsakripisyo na siya doon sa cross. Tapos, para mapatawad ang inyong mga kasalanan, tapos magpatuloy pa kayong gumawa ng kasalanan. Hindi ba abuso yan? Example na lang. Nag-adapt ka ng bata. Kasi palaboy-laboy na yung bata. Walang kinabukasan. Inadapt mo. Naging adopted child mo siya. Binihisan mo, pinaaral mo, pinakain mo. Tapos, balang araw, uwi naman ng bahay, walang paki sa'yo. Sabi ng barkada, huwag ka manang uwi. Dito muna tayo, magpakasay tayo. Ay, understanding naman yung papa mo eh. Mahal ka noon. Patawarin ka lang noon pag nagkasala ka. Wala kang og sabi saya pa, wala kay kaugmaon sa una. Iya kang gitabangan. Wala kang kinabukasan noon. Tinulungan ka niya. Okay lang yan. Understanding yung papa mo. Ano pag-iisip natin ngayon? Okay lang magkasala. Bakit? Naintindihan naman ng Diyos yan eh. Understanding naman si God. Pag nagkasala tayo, patawarin mo na natin. Matiis ka ba ng papa mo? Example, yung papa mo nagmamahal sa iyo, nagsakripisyo sa iyo, matiis ka ba? Ano pag-iisip natin? Matiis ba tayo ng Diyos? Nagsakripisyo nga siya doon sa krus eh. Yung kasalanan pa natin, hindi niya mapatawad. Anong pag-iisip yun? Abuso yun! We abuse the love of God. Ephesians 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Sana naintindihan natin ito, na dahil niligtas na tayo ng Diyos, okay na lang na magkasala tayo, bahala na masaktan siya. We are nothing. We have no assurance of salvation, but what we have done in response to His love. Do not grieve the Holy Spirit. God's love is misunderstood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father, addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children.
For what children are not disciplined by their father, if you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Bakit na misunderstood to? Because when trials come, people doubt the love of God. Sometimes we could not distinguish or determine or identify between trials and discipline. When we are in difficult situation, we assume everything are trials. Seldom we say, God, discipline me. Balik naman tayo sa tatay at saka anak, kasi tatay ang ginawang example ng writer dyan. Nagkasala yung anak mo. Halika nga. Alam mong nagkasala ka, di ba? Opo. Alam mo ang consequence ng kasalanan mo, di ba? Kasi nagkasundo na kayo. Pag nagkasala, paluin ang belt. Depende na kung ilang palo ang usapan nyo. Pag palo, pak! Tapos sabihin mo, aroy, ang sakit ng trials. Aroy, ang sakit talaga ng trials, papang. Ano sa palagay nyo? Tama ba yun? Paantindi naman ng pagsubok. Ang sakit. Bawat palo mo, ang sakit ng pagsubok. Ganun tayo mag-isip Lahat na lang isinisisi natin sa trial. Grabe naman ang trial. Bigat-bigat naman. Ang hirap ng buhay ko dahil sa trials. Kawawa talaga si trials. Ang daming trials ang pinagtanggap niya. Nagdaanan niya. Sino ang sinisisi natin? Si trial. Sino ang nahirapan ngayon? Si trials. Ang dami nagsisi kay trials. Grabe talaga itong trials sa buhay ko. Hindi na sabi saan kaya ako nagkamali? Ito ba'y consequence o pagsubok lamang? Huwag naman natin sisihin palagi si trial. Sana aminin din natin paminsan-minsan na nagkamali tayo. Nung freshman pa ako dito, akala ko magaling ako maglaro ng basketball Ni second board ko, warm up pa lang. Ang nasa isip ko, kayabangan, hindi talaga nila ako mablangka. Galing ko mag-ilag paak. Bumagsak ako. Na-injured, hindi na nakatayo, hindi na makalaro. Nung sa dorm na, mag-CR, magtanggal ng damit, ay, hirap. Hindi ko masabi na, ang masabi, Lord, patawad. Ang yabang ko kasi. O masabi mo, ang tindi ng pagsubok na ito. Ang hirap-hirap. Oo. Ano sa palagay nyo? Dahil yun sa kayabangan, tapos sisihin ko yung pagsubok. Ang ganun lang din. Minsan hindi tayo aware. O nahiya lang tayong aminin. Noong unang panahon, bisyoso tayo. Hindi natin ilagaan ang ating mga sarili, ating katawan. Hindi tayo naging good steward. Tapos ngayon, dahil umipikto na ang ating mga kapabayaan noon, sabihin natin, matinding pagsubok, brother, ang pinagdaanan ko ngayon. Grabing sakit na ito. Sakit sa atay. Saan yan galing? Laklak tayo ng laklak. Kain tayo ng kain. Ng mga bawal, tapos na high blood, na stroke. Nahirapan sa ospital, walang pambayad. Grabe talaga yung pagsubok dito. Sinong sinisi? Si pagsubok. Sinong may kasalanan? Bakit ka laklak ng laklak? Sabing ng doktor, huwag kang pabaya, pagkain, proper diet, tapos nga yung na high blood ka, sisihin mo si pagsubok. Kaya minsan, hindi natin naintindihan talaga kung alin ang pagsubok at ang consequence dahil sa ating kapabayaan. Meron ring disiplina na hindi dahil sa ating kasalanan.
Yung mag-exercise, mag-diet. Disiplina yan, nahirapan tayo. Ay, sarap na sanang kumain. Pero dapat maging good steward ako. Diet ako. Mahirap din yun. Disiplina din yun sa sarili. Mahirap din mag-exercise, mag-jogging. Hirap din yan. Disiplina din yan sa sarili. Hindi naman lahat na disiplina ay dahil sa kasalanan. Dahil ayaw mong magkasala. In other way around. Yung prayer, disiplina din yan Yung pagbabasa ng Biblia, disiplina yan lahat. Spiritual discipline. Pero hirap talaga minsan sabihin, kung consequence na ba ito o dahil sa mga pabaya natin ginawa. Hindi pala tayo naging good steward, tapos sisihin natin ang Diyos. Panginoon, bakit ako pa? Pagdating ng matinding problema, Panginoon, bakit ako pa? Tingnan natin mula nung ipinanganak tayo, ano ang ginawa natin hanggang ngayon. Tapos para makapag-isip din tayo na hindi lang natin isisi lahat sa pagsubok ng ating pinagdaanan ngayon. Kasi yun ang consequence Physical consequence natin ngayon. Hindi na yung consequence na papuntang impyerno. Ligtas na tayo doon Pangatlo, God's love is rejected. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Hindi naman natin yan kailangang elaborate. I hope you are not the one of them. Marami talagang hindi maniwala sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pagkaintindi ng tao sa pag-ibig ng Diyos ay yung pag-intindi na kagaya ng bata. Hindi naman ibigay ng Diyos ang lahat na yung hinihingi ko Kaya ayaw ko sa Kanya. Tingnan mo yung bata pag-isip. Pag hindi ibigay ng magulang ang lahat ng gusto niya, unang isipin ng bata, hindi mo na ako love, ayaw na kita. Lalo na pag malaman, ang daming bawal, ayaw ko yun. Ayaw ko ng Panginoon niya, ang daming bawal. Ano ba ang pag-ibig na ito? John 3:16, ayaw nilang tanggapin si Kristo dahil mas masarap raw ang buhay na walang Kristo. Dahil kung ano ang gusto mo, pwede mong gawin. Kaya mayroong judgment. Ano ang gawin natin ngayon? Shall we keep on sinning? At pababayaan na lang ba natin yung mga nag-reject kay Kristo? Sabi pa dyan, whoever believes in Him is not condemned. Praise God. Isa tayo dyan. But whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. This is the verdict. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Pero hindi pa huli ang lahat. Dahil hindi pa bumalik si Kristo. Hindi pa in times. The Lord is not slow in keeping His promise. As some understand slowness, instead He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Actually, ang context nito ay Peter was talking also about Judgment Day. Basahin niyo mula sa verse 1.
Yung context ng verse na ito ay Judgment Day pa rin. Bakit hindi para bumalik si Jesus Christ? Dahil gusto pa niyang maraming mailigtas. Kaya hindi pa huli ang lahat. Do you have still time to repent? And do you have still time to share the gospel? Do you have still time to accept the Lord and the love of God through our Lord Jesus Christ? Today, as we celebrate this Holy Communion, let us not forget the love of God. Let us remember, He forgave our sins, but He is also a just God. He will come again to judge the world. We have still time to evangelize the world because God is still waiting for others to come to repentance. Let us pray. Father God, thank you so much for the reminders. Thank you for your love and being just God. Now, as we conclude this service through this Holy Communion, Father, forgive us. Kung mayroon kaming mga misunderstanding, mayroon kaming na misunderstood about your love, kung naging abuso kami, naging pabaya kami, hindi kami naging seryoso sa aming pagiging Kristiyano, Panginoon, patawarin niyo po kami. Ngunit salamat po dahil hindi pa huli ang lahat. Nawa po, patuloy naming maging gabay ang iyong salita. In the midst of this chaotic world, hindi kami mawala ng pag-asa dahil andyan ka. Niligtas mo na kami po, Panginoon. Salamat po sa iyong tulong, sa iyong pag-ibig, at sa iyong pagpatawad sa lahat naming mga kasalanan. In Jesus' name, I pray. Amen.